Magandang araw po sa bawat isa. Tayo na po tayo sa hapong ito. At sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's clap our hands to our God. Purihin natin at sambahin natin ating Diyos sa araw na ito. Come on, bigyan natin yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Come on, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Papurihin natin siya sa hapong ito. Hey! Thank you, Jesus. Come on, we sing. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo'y inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Come on, we sing. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, sabay-sabay. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tayo magsaya sa piling ng Panginoon. One more time, we sing. Kung may pagsubok man o kabibitan, ako ay may malalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. O ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. We sing, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Come on! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. We say, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang kundi pasalamatan ka. We say, buhay ko nang purihin ka. Come on! Buhay ko nang sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. One more time, we say, buhay ko nang purihin ka. Yes, Lord. Buhay ko nang sumamba. Nanaisin pa, kundi ka. Salamat, salamat. Come on, church. Salamat, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi katulad mo. Minsan pa, say, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. One more time. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, walang ibang kapantay, Panginoon, sa piling mo, Diyos.
Come on, people of God. Hallelujah. Sa araw-araw ng buhay natin, sabahin natin ang Panginoon. Come on, church. Sing. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Come on. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Thank you, God. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y uulihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Come on, church. Hey. Oh, 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 oh. Come on, minsan pa, sing. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. O God, araw-araw. Sabay-sabay, say, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, yes Lord, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Pupurihin ka namin, Panginoon. Oh, 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 oh. Hallelujah. We say, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Louder now. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Sabay-sabay, come on church. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Hey, say wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, oh God. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. One voice. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. For last time, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Come on, bigay natin ang pinakamalakas. Palakpak sa Panginoon. Ikaw sa lahat ng panahon, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord, pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa papuri, sa parangal, sa pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa hapong ito, Panginoon, tinapin mo ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon.
mga kapatid, pwede ba natin tumingin yung ating mga mata? Taas ng ating kamay sa Panginoon. Ang Diyos ay nalulugod as we worship Him sa ating mga buhay. As Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. We worship you, God. We worship you, Jesus. Come on, listen. Habang hindi karapat-dapat magmumulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kagaya ng suklian ka ng buti sa lahat mo ginawa. One more time. Listen. Habang hindi karapat-dapat magmumulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kagaya ng masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamay. Inibig mo ako nang di kayang lumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di mapahiran ang kamanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sumudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumudulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah, God. Come on, listen. Habang hindi karapat-dapat magmumulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kagaya ng masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Thank you, Lord. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kamanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sumudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumudulang biyaya mo.
pasalamatan natin ang ating Diyos. Yes, Lord. Tunay kang mabuti, Panginoon. Ang pagmamahal mo ay, Lord, sobra sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Hindi lang sapat, Panginoon. Sukdulan, Panginoon, sa aming buhay. Come on, we sing. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga. Come on, thank you, Lord. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumudulang biyaya mo. Come on, pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Lord, karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Come on, people of God. Hallelujah. We say, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Whoa, come on, church, we say Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. We say, ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. We sing, ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, church! Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. One more time we sing, wala kang katulad. Oh God, wala nang higit sa'yo. Yes, oh Lord, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man,
maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. For the last time, listen. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Come on, church. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. O Diyos, wala kang katulad. Yes, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa buhay namin, Panginoon, kami pwede magpatotoo, Diyos, na wala kang katulad, Panginoon. Kapag mamahal mo, Panginoon, ang bagong buhay na meron sa iyo, ang kaligtasan na sa iyo lang namin pwede makamtan. Buhay na walang hanggan, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon. Lord, makapagsasabi na, Lord, walang makakapantay, walang makakalibel ng Panginoon, walang maitulong para sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon, Lord. Nawa sa hapong ito, Diyos, nabigyan ka namin ng kapurihan. Salamat, Panginoon. At Lord, may Diyos na katulad mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At God, sige Lord, hindi ka patapos, Panginoon. I know that, Lord, marami ka pang gustong sabihin sa amin sa hapong ito. Panimula lang mga bagay na ito, Panginoon, as we worship you, Panginoon, sa hapong ito. Lord, use your words this afternoon, Panginoon. Open our hearts, open our minds, Panginoon. Reveal to us, Panginoon, yung mga bagay na, Lord, gusto mong ibaba sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na nandito. Live man, online, Panginoon. Sige, Lord, I know that you are the God who is everywhere, Panginoon. I know you will work sa aming mga buhay. Nasaan man kami ngayon, Diyos. Salamat, Panginoon, God, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa lahat ng ito. Pwede ba natin palakpakan muna si Lord bago tayo matapos? Salamat, Lord. Dakila ka talaga sa aming mga buhay. Muli, Lord, we love you. We honor you, God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, straight na tayo sa salita ng Diyos. Welcome sa ating pong 3 p.m. service. Kayo po ng mga nakikinig sa amin online. Welcome po sa service po ng In Christ City Church. Di ko alam saan dako kayo sa lugar ng buong Pilipinas at ang iba ay mga nanonood sa amin abroad. Nawa ay magiging blessing ito para sa inyo. Ito pong aming service na in-extend namin ito sa inyong mga tahanan o kung nasaan man kayo ngayon. Gusto kong basahin ang sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 1 to 5. At sige po, pwede niyo po akong samahan sa pagkabasa nito. Ang sabi po dito, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Ganda nung concern ng Diyos na yung kanyang pangako ay talagang sinasabi niyang, huwag niyo itong mamiss. Huwag itong lumiban sa inyo. Huwag niyong mamiss to. Huwag itong lumampas sa inyo. Ganda yung makita mo yung damdamin ng Diyos na yung kanyang desire ay makareceive tayo nitong kanyang pangako. That ang ganda kasi yung word na rest, na ito naman talaga yung pinakabuod ng nandun ka sa parang nagkaroon ka ng kapahingahan. Hindi ko alam mamaya tignan pa natin to. At of course, madami naman tong pwedeng puntahan at yung promise ng Diyos sa ating pong mga buhay. Verse 2, sabi dito, for we also have had the good news proclaimed to us, just as they said, but the message they heard was of no value to them. So ito yung trouble. Andun yung gustong-gusto ng Diyos na miss yung promise niya at yung ganda kasi yung kapahingahan talaga yung gusto niya maibigay sa atin. But dito sa verse 2, ito yung problema kasi
lumalampas yung kanyang mga salita. At na-miss nitong, nawalan ng value sa madami, yung kanyang salita. At yun yung nagbibigay ng direction, hindi ko alam ano, but that in the end, to receive. But sabi ay nawalan ng value. Binaliwala ang salita ng Diyos. Ito yung ibig niyang sabihin. Because they did not share the faith of those who obeyed. That in the end, yung mga nauna, andun yung faith, but yung mga nakikinig ay nakinig lang, but hindi sumunod sa trouble. So teka muna, nung una, sabi, nagbigay ng diin na huwag mong mamiss. Huwag lumampas sa iyo yung promise ng Diyos. At yung promise ng Diyos ay kapahingahan. At ang daming pinupuntaan yan pagdating mo dun sa salitang, ay, salamat. Yung parang ganon, makakapagpahinga ako sa alin, sa maraming mga bagay. Ito yun, at kung ano man yan. But that in the end, ito yun isang trouble dahil ang sabi, ang madami, nawala ng value yung ganitong usapan because many of them ay binaliwala nila yung message. Teka muna. So, sige po, tingnan natin paano. So, verse 3, sabi dito, now who have believed, enter the rest. Sabi dito, ulitin ko po, now, who have believed, enter that rest. Sabi dito, sino mang maniniwala ay mapasok talaga sa just as God has said. So, I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Yun yung trouble nitong text. Ang ganda na sabi kanina sa itaas that they will receive. But dito sa verse 3 sabi, I declared on oath in my anger. In my anger. Nang dahil sa hindi nila pinaniwalaan at binigyan ng halaga ang salita ko, sabi niya, I declare on oath. Hindi lang declare on oath. In my anger, sabi niya, they shall never enter my rest. Teka muna, Lord, kanina sabi mo, nag-push ka pa, make it sure, siguraduhin nyo, ma-receive nyo ito. But dito, nagbago siya ng tunog. Pero merong pinanggalingan dahil dun sa mga tao na pinaliwala yung kanyang salita. So ito yun. At hindi ko alam ano, sige tuloy ko pa. And yet, His works have been finished since the creation of the world. Sa madaling salita ay nakaumang na yan, nakahanda na yan, naka-ready na yan, yung rest na yan, at hindi naman lang yan, in the end, madaming mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapahingan, but ang trouble ay those who believe. So, tignan natin ito. Ayan natin. Sige, meron pa, verse 4, tuloy ko pa. For somewhere, He has spoken about the seventh day in these words. On the seventh day, God rested from His works. Ganda nito, explain ko mamaya. Ang lalim lang ng mga hinugot nitong writer, nitong Book of Hebrews. Hindi ito ordinaryo na parang ang galing ng kanyang explanation at malalim kanyang pinaghuhugutan yung kanyang mga sinasabi. Anyway, pupuntahan ko yan mamaya. Verse 5 sabi dito, and again, in the passage about He says, inulit-ulit, they shall never enter my rest. Merong ito yung isang katotohanan that, of course, sa Diyos may kapahingahan, pero dito makita natin, meron siyang oath, meron siyang declaration because of His anger. Sabi niya, you shall never enter. You shall never enter my rest. So, tignan natin anong gusto mong sabihin dito, Diyos. At yun naman, maliwanag doon sa mga tao na binigyan ng halaga yung instruction, yung kanyang mga direction, yung kanyang mga salita that sabi doon, hindi nila ito man lang maranasan. So dito papunta itong ating pong pag-uusapan sa umagang ito. The title of my message, hindi ko alam lagyan ko ng konting laman to kasi parang pwede ba itong positive or negative, but
you are just about there. Pastor, hindi mo sabihin, pakilagay kita. You are just about there. Ano yan, Pastor? Yung andun ka na lang, hindi ka tumuloy doon sa pinaka-fruit. Andun kang lang sa experience mo na, sayang, muntik lang. Trouble. Yung hindi mo narating, yung parang experience na naabot mo, nahawakan mo, nakita mo, naggamit mo. Ano lang, parang pwedeng nakita mo pero hindi umabot sa iyo. Hindi ko alam saan papunta to. Ano pa bang ibig mong sabihin dyan, Pastor? Yun yung title. But ito yung gusto ko pang sabihin na para at least maintindihan natin yung title natin, halos andun ka na, kaya lang wala kang nakuha. At madami itong ganito na halos nandun ka lang, pero ang totoo, walang pakinabang, walang profit, walang na-gain. Halos nandun ka lang. So, pwede mong sabihin na, oo nga, ang laki na ng investment ko dito. Ang layo na narating ko. So, mayroong mga ganito, tagal na Kristiyano. Ang layo nang narating, ang haba na ng ginugol. Trouble, But, wala. Muntik lang. Hindi nakuha. So, teka muna. Kasi nandyan, sabi nandyan, meron. Pero bandang huli, sabi, wala. Trouble ito. Bakit? Sabi, binaliwala ang salita ko. Hindi binigyan ng halagang instruction ko. So, dito tayo. Hindi ko alam. Kasama ako dyan. I mean, kinakausap tayo ng Diyos dito. Kasi sa malimit na pagkakataon, pwede mong sabihin na sa tanong mo sa Diyos, Lord, bakit? Lord, ano to? Lord, bakit wala? Ikaw, parang yung mga tanong, andito sa Bible, makikita mo, sinasagot ka ng Diyos. Paintindi ko sa iyo kung bakit wala. Dito, sa binasa natin, yung sagot ay, binaliwala mo salita ko. Yung instruction ko, hindi mo sinunod. Yung aking sinasabi, hindi mo binigyan ng halaga. So, yun dun manggagaling at dito mapupunta yung ating pag-uusapan. At yun na nga na parang nakontento na lang ang madami dun sa muntik na. Pero sabi ko nga kanina, anong gamit niyan? Yung muntik na, walang gamit yan. Nakaramdam ka lang ng parang shadow, but hindi mo napakinabangan. Hindi mo nahawakan. So, trouble yun. Hindi yan ang pinakaplano ng Diyos. That in the end, dito sa binasa natin, nagbigay ng diin ng Diyos that huwag mong sayangin ang pagkakataon. Puntahan mo yung rest na yan at kunin mo. Pero nag-explain siya. Sabi niya, meron din kasing hindi naniwala Binaliwala ang salita ko. That sabi niya, I declare with my oath, meron pang pagdiin. That in the end, sinabi niya, di mo makita ito. So, tingnan natin to kasi ito yung mga direct, yung answer ng Diyos sa atin dun sa tanong na, Lord, bakit parang wala? Lord, bakit parang wala? Didinig ka. Alam ko, pangako mo. Alam ko yung kung saan mo ako dulo ko, pero bakit hindi ko nararating? Trouble. Andiyan ka ba? Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? Itong Book of Hebrews ay, yun na nga, ang writer nito ay si Apollos. At hindi ko alam, hindi masyado siya familiar, no? Kasi hindi siya masyado nagagamit kasi hindi siya the record na binabanggit siya, si Apollos siya, but in many Bible scholar, mga talagang, itong si Apollos sa kanilang tinuturo dyan that siya yung writer nito. Kasi may mga instansya sa Bible na itong si Apollos at si Paul, pinagko-compare. Wala namang talagang that time na mga magagaling na talagang mayroong authority sa kanilang mga sinasabi. Una, ito si Paul, but ito si Apollos, hindi masyado nababanggit, but mayroong mga instansya sa Bible that pinagko-compare ito si Apollos at saka si Paul, kung maalala ninyo. Sabi nung iba, hindi, ako kay Apollos. Ako kay Paul, so parang pinaglalaban-laban nila yung galing nitong dalawang ito. But yun na nga, sabi nila, hindi si Apollos yan, iba ang attack niyan. Hindi si Paul yan, kundi si Apollos. So tingnan natin that
in the end, matututo tayo dito kasi yung word at yung tong tao na ginagamit sa ganitong usapan, masyadong malalim yung kanyang pinaghuhugutan. Naiintindihan niya ang Old Testament. Kaya nga, Book of Hebrews, kasi nakapattern siya lagi, ine-echo niya ang Old Testament at inilalagay niya doon sa kanyang panahon that nagsisimula ang New Testament book. So parang magsasalita siya, but andun siya laging kumukuha ng kanyang dahilan sa sa Old Testament, lalo na sa yung commandments ng Diyos. Itong si Apollos. Apollos was known for his ability to be so, pwedeng word, eloquent. Siya yung parang, of course, siya matalino, marunong. Ito siya. So, tignan natin kasi malaman yung kanyang sinasabi. At yun na nga sabi ko kanina, pinagko-compare sila sa panahon na yun. At oo nga naman, kung merong Book of Hebrews, sabi ng iba naman, meron naman Romans. Book of Romans, si Paul, sobra din. Ang galing din ng kanyang explanation. That in the end ay nagbigay ng understanding. Even sa atin until now, yung doctrine, yung system, yung protocol, yung pwede. Si Apostle Paul, siya ang naglagay ng buong details. Si Christ naman, wala siyang ganun Walang ibang disciple na nag-explain ng way of life, kundi itong si Apostle Paul. At kasama dito, si Apostle Paul, kasama dito, ito si Apollos, yung writer naman ng Hebrews. So, but that in the end, parang gusto kong sabihin, kung nababanggit itong mga dalawang ito, gusto ko lang ding idagdag that ang mga bagay na mga nilikha ng Diyos, meron man siyang pagkakaiba, but pwedeng sa isang sukatan, parehong maganda. Teka muna, kanina nakakuha ako ng message dito, na hindi man tayo magkapare-pareho, kaya dito nag-aaway-away ang mga tao, na para bang, sino maganda, sino. Oo, mayroong kanya-kanyang, strength, whatsoever, but parehong maganda yan. Tignan mo yung katabi mo, sabi ko kanina. Pogi yan, o maganda yan. Really? Talaga naman. Dito makita natin ay either kay Apollos ka, kay Paul ka, pareho yan sila na mga ginagamit ng Diyos at parehong naging blessing, parang ganun. So sa buhay natin, dapat din nating maintindihan at dito nag-aaway-away ang madami yung competition na talagang gusto talagang merong magaling. But ang totoo, lahat naman tayo ay mainam sa harapan ng Diyos. Sige, palagpakan mo sa si Lord. Hallelujah. Friends, ano pa yung gusto kong sabihin? Hindi pa yung sermon ko, but I will try na magtapos tayo ng maaga kasi talagang, sige, try natin na magtapos tayo ng tamang oras kasi may mga services pa tayong na susunod. Ito yung parang at least maintindihan natin that you have to love how God made you. At least tingnan natin yung mga sarili. Kasi sometimes, tingnan mo sarili mo, hindi lang naman physical, but sometimes sa karakter mo, sa ugali mo, physical, ganun din. Or yung kalagayan mo, nasaan ka, anong natapos mo, whatsoever. But sa malimit na pagkakataon, ay yun na nga dapat magkaroon tayo ng dito, yung pagpapahalaga. Bigyan mo ng pagmamahal. Kasi wala namang parang yung level na may mas magaling in fact, yung dalawa, nirebuke yung grupo Sino ba si Paul at sino ba si Apollos? Na nandun yung kanilang explanation, pareho lang kaming mga naglilingkod sa Diyos. So, hindi pwedeng nagmamataasan. At siguro sa buhay, sa church, sa bahay, hindi dapat kasi ang pagkaliman mo pa ng konti, si Apollos ang, ito yung naranasan niya ito. But that in the end, dapat walang ganung klase ng sukatan. Why? Hindi ko alam, sometimes sa buhay natin, sabi ko nga kanina, you have to declare, start to speak life.
sa buhay, hindi ko anuman, no matter what happens, hindi ko alam kung anong mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin. At lahat naman tayo ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang weakness o weaknesses. O may mga bagay na sumasablay tayo, hindi ko alam. But do not curse yourself. Di ba? Yung parang huwag mong payagan that in the end, kinikurse mo ang sarili. Kasi pag kinumpare mo sa iba, sabi mo, malayo ako sa kanya, sobrang lamang niya. So, at walang kwentang buhay. Hindi po, you have to speak life to yourself. Pwede ba yun? Speak life. May maganda akong kinabukasan. May buhay ako, di ba? Parang ganun. Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo lang si Lord. Bakit? Ang sabi ng Bible, we are fearfully and marvelously made. Wala namang sinabi silang, o ikaw lang, o hindi, sabi, nilikha tayo ng Diyos that we are fearfully and marvelously made. So pare-pareho tayo that hindi man tayo magkapare-pareho ng itsura or hindi ko alam yung character or talent or hindi ko alam ano pang mga bagay, but sa harapan ng Diyos, maganda siya, maganda tayo sa kanyang harapan. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Thank you, Lord. So, sige po, straight pa tayo dahil meron pa akong gustong sabihin dito po sa ating pong mga pag-uusapan. Ang struggle, hindi ko alam kung paano sa maraming Kristiyano, paano ba natin marating yung plano ng Diyos? Ito yung struggle eh. Kaya nga, yung title ay nandoon na parang karamihan tayo to eh. Na muntik-muntikan lang eh. Halos nasilip mo lang pero hindi mo napuntahan. Halos nandun ka na pero hindi mo nakuha. Trouble Yung parang nandun lang tayo sa ganun. Natakam ka lang. At ang trouble kapag hindi mo to binigyan ng halaga, baka makukontento ka na lang. Na, anong gamit niyan? Walang gamit kasi parang nasilip mo lang yung title na nagsasabi. Na parang muntikan lahat. Bakit? Yun. Tignan natin kung bakit ba ito nagaganap? Ano ba itong naging dahilan? So, andyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako dito? Sige, palapakan mo si Lord. Tandaan natin, ang Diyos ay lagi tayong dinadala sa mainam na kalagayan. Ayun yung verse, sabi, yung rest, inyo yan, sabi niya, at huwag kayong pumayag na hindi mapapasa inyo ng buo yan. Grabe din ang Diyos, Na hindi lang niya sinabing iyo, but sinabi niya, don't miss it. Huwag mong mamiss to. Iyo to, yun. That ang Diyos ay dinadala tayo sa maayos, yung mayroong kapahingahan, hindi yung pagod na ako, wala na akong, hindi po. But mamaya makikita natin that ang mga bagay na ito ay hindi nagmamagic. Mamaya meron akong, habang inaaral ko to, doon pala nanggagaling yung rest, doon sa work, na kapag yung tinarbaho mo ay, palpak, hindi siya maayos ng pagkagawa, wala palang rest yun. Mamaya, that in the end, walang gamit. Mapupunta dun sa title that in the end, parang muntikan lang. But ang laki ng binayaran mo. Ang haba ng dinaanan mo. Ang haba ng experience mo. Nagugol ka ng panahon ng napakahabang taon. Pupwede na nandun ka. But hindi siya naging pakinabang sa dulo. Almost parang yung muntikan, ay hindi po yun ang dulo. Sabi ko kanina, ito, magiging applicable to sa madami. Walang judgment, but hindi to yung parang doon lang tayo na, oo nga, pwedeng matagal ka na nagsa-church. Na maraming mga tao sa simbahan that, andiyan ka, tagal ng church mo. But walang gain, walang profit. Baka nga ito yung kwento. That in the end, ang muntik-muntikan lang ang dulo, hindi talaga nagpo-fruit. Trouble to. So merong, kanina sabi, meron. Bandang ulit, sabi ng Lord, hindi mo na makuha to. Bakit? Binaliwala mo instruction ko. Yung salita ko ay hindi mo binigyan ng halaga. So doon galing, babalikan ko po yan. So ulitin ko po, ang Diyos ay, meron siyang magandang lugar na inihanda sa iyo at sa akin.
But yung trouble ay paano mo nilalakaran yan papunta doon. So ito yung gusto ko. Nilalakaran. Hindi siya parang inaabot. Yung faith, nilalakaran ang pananampalataya. At yung tanong ay, paano mo nilalakaran yan? Nilalakaran mo ba ng tama? Lumalakad ka ba ng straight? O paliko-liko? Trouble to ngayon. So dito tayo mapupunta. Magkakaroon tayo dito ng understanding at that in the end, ma-realize natin na kaya pala. That nandun lang ako lagi, doon sa parang muntikan, pero hindi ko talaga nahawakan. So tingnan natin yan. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hindi ko alam kung nasaan ka, nasaan ang bawat isa, but nandun tayo naman na meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong dinadaanan, but yung dinadaanan natin ay hindi biro. Hindi biro, but mahalaga siyang dapat na tignan ng mainam, ng maayos, that in the end ay sipatin mo talaga so that wag nang maulit na pag nandun ka na sa dulo, ay mapupunta ka lang din doon sa muntik lang. Ano yun? Ano yun? Muntik na naman. So ano na naman to? Another cycle. So sabi ko nga kanina, ayusin mo na. Ayusin na natin. Tignan na natin yung mga sinasalangsang nasa sa buhay natin na baka ang daming mga mali dyan nagpagsalangsang at kaya hindi tayo nakakabuo at nakaka-deliver ng that in the end nagbubunga ng maganda. Sabi ko nga kanina, parang naalala ko to, itong sermon, nandun ako na nag-aayos kasi ako, may sasakyan akong inaayos sa DIY. Ginagawa kong ako, parang, pero may mag-start ka na, yung experience, ayaw. So, babalikan mo ngayon, saan ako nagkamali dito? Paklas ka uli. Kasi nga, yun ang principle. Pag meron kang mali, hindi mo makukuha yung result ng tama. Ganon din ang buhay. Na hindi pwede, kaya nga ang Bible, nandun siyang lagi, nangingialam. Binubunot niya, dapat bunutin, at inilalagay niya, dapat ilagay. Kasi hindi na sa parang wala lang, nag-trip lang ng Diyos, naglalagay siya ng mga tamang materyales sa buhay upang yan ang gagamitin natin tungo doon sa magandang buhay sa dulo. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam dahil yun yung ini-insist ng Diyos sa ating binasa, even itong sulat nitong Hebrews, that in the end, nandun ang promise, nandun ang rest, but nandun yung diin. Sabi, kunin mo to ng walang kulang. Dapat makuha mo to ng buo. At yun yung desire ng Diyos. But hindi nagaganap. At dito, inaayos tayo ng Diyos. At I think, at naniniwala ako na itong usapan ng ganito ay nilalagyan tayo ng understanding ng Diyos so that in the end ay kapag binigyan niya tayo muli ng opportunities, ng pagkakataon, ang sinasabi nitong message na to ay this time, ayusin mo na. May kausap ba ako dito? May nakakaintindi ba sa mga usapan? Ako lang ba? Na sinasabi na ayusin mo na kung gusto mong may magandang resulta sa dulo at hindi yung parang muntikan lang at walang pakinabang. So, pwede ba pakisabi sa katabi mo, ayusin na natin. O isinama mo sarili mo para huwag magalit sa'yo. Kasi pag sinabi mo nang ayusin mo muna, sabi sa'yo, ikaw kaya. O kaya para wala nang balik, ayusin na natin. Ayusin na natin. Church, ayusin na natin. Kasi ito yung principle. Promise, walang ibang way. Ang Diyos na nakilala natin, this is the God of process. Lagi ko sinasabi ito. Meron siyang system. Hindi pwede, kaya nga nagtuturo siya ng detail. Paano lumakad bilang Kristiyano. Kasi yun yung purpose. Yun yung dahilan. Dahil hindi tayo pwedeng patsamba-tsamba. Dapat merong guided ng salita ng Diyos upang pagdating sa dulo ay merong fruit. Sige, palpakan mo si Lord. Hallelujah. Hindi ko alam kung sino ang kausap ko dito, pero alam ko ang bawat isa ay hindi naman siya madaling daanan ang mga dinadaanan. But pareho lang naman din yan. Dadaan ka rin naman dyan. So parang in the end ay meron akong gusto sabihin dyan, panghinayangan mo na yung pwedeng bunga.
Doon ka titingin sa hindi na ako papayag. Panghinayangan ko na yung bunga nito. Kaya mapapagod lang din naman ako, di ayusin ko na. Pareho lang din naman yung dadaanan ko dito. Ayusin ko na para so that in the end ay sa dulo, merong profit. Sige, pagpalagpagan mo si Lord. Friends, siguro ito din yung sermon that in the end, even the text, itong Hebrews na nandun siya sa pagdidiin yung promise na ang Diyos kapag nangako, God has some for you, it's all, nandun siya lagi yung better. Kaya nga, sinasabi niya, kunin mo yung buo, hindi siya parang half lang, 1/4, na, ayun yung text, sabi, may promise and yung rest at make it sure na makuha mo ng buyan. Hindi parang kunti lang. Alam mo, binisikan ka lang. Hindi yan ang promise ng Diyos. Kaya niyang mag-supply ng more than enough. Sige, palapakan mo si Lord. Amen. Hindi ko alam but at itong usapan na ito, tumatalbog naman to sa lahat. Hindi lang naman to money, hindi lang naman to material things. But this is just also spiritual. Hindi ko alam. Character. Lifestyle. Hindi ko alam. Kasi sometimes, okay na ako, ganito na talaga ako. There is more than that. Na pwede pang mas better. Na i-desire natin. Pwede ba yun? Tignan mo yung katabi mo. Meron pa yan. I-desire mo pa. Mas better yung character. Hindi ko alam kasi pumupunta naman to sa lahat. Pwede siyang. Friends, ulitin ko po. Huwag tayong mag-alala kasi may nakalaan na ang Diyos dyan. Meron na siyang nakalaan dyan bago pa lang niya yan sinabi sa'yo. Nandyan na yan. Ang ganda, no? Ang sinasabi ng Diyos sa atin, kunin mo na lang. Hindi kasi ito yung parang, sige umpisaan mo kasi ako, kukunin ko pa. Hahanapin ko pa yung source na yan para sa'yo. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, lakaran mo, nandun sa dulo. Nakalaan na yan. Ang tangi mo lang talagang pwedeng gawin ay lumakad ka ng matuwid. Naku po, ito na yung trouble ngayon. Yung paglakad ng matuwid. Lumakad ka ng matuwid. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Diretso naman ako maglakad. Hindi yan. Yung katawan, yung buhay. Lumakad ng matuwid. Ko po, lahat tayo dito tatamaan, Lord. Kasi nga, yun yung trouble. Kapag hindi na matuwid yung paano mo yung lakad mo papunta doon so that in the end, di mo makikita doon. Sabi dito, sa binasa natin, wala kang rest. Hindi mo inilakad ang lakad mo ayon sa aking katuwiran. Pwede mo bang palapakan si Lord? Grabe lang Grabe lang si Lord, Lahat naman tayo dito ay, nandito tayo. Meron pang pagkakataon. Sabi ko nga kanina, sige na, pisahan na natin. Ang dami nang nasayang. Ng oras, ng panahon, ng effort, ng lakas, ng strength. Pareho lang pala yun. Even money. Ang dami ng investment. Pero ang problema ay walang result. At ang trouble, doon pala sa paano binild, paano yung process na mamali. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Ulitin ko po, ang Diyos po ay, base sa binasa natin, sobre yung kanyang desire na tayo ay kanyang pagpapahingahin. Yung kapahingahan that in the end, ano man yung mga ginawa mo, magre-resulta ng kapahingahan. May reward. Mamaya meron akong gagamiting verse dyan na ginamit din ito ni Apollos na kumuha siya ng example sa Old Testament at inilagay niya doon sa panahon na nag-build sila ng usapan ng New Testament. Kaya nga Hebrews, at pattern hindi, kaya nga ang Bible, makikita mong hindi talaga nagko-contradict yung Old Testament at saka New Testament. Kasi yung Old Testament ay shadow siya ng New Testament. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Dumudugtong siya. At ito po yung ating pinag-aaralan at kinukuhanan ng basihan. Hindi ko maalis yung maging paulit-ulit that in the end maintindihan natin that ang Diyos ay meron talaga siyang magandang plano sa buhay natin. Meron talaga siyang magandang plano. Kasi minsan parang sinasabi natin mukhang wala na .
nandito ang trouble sa atin. Hindi natin siya inayos. Hindi natin siya inayos ng mabuti. Hindi natin siya pinag-aralan ng mabuti. Hindi natin siya pinag-isipan. Nagbara-bara tayo. Kaya kung ano-ano na lang ang inilalagay natin dyan sa paano tayo lumalakad. So that in the end ay hindi nakadeliver. Hindi tumayo. Hindi nagbunga. So yun yung nandun galing ang problema. Kaya nga ang Diyos, although nandun yung kanyang ano ba to, yung kanyang kapangyarihan, but hindi niya kayang gawing mag-isa yan. Meron tayong parang ambag dyan dun sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya nga, tinawag tayo mga follower kasi nandun ang dulo, yung dulo sa pagsunod natin sa Kanya. Nandun ang resulta. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Kaya ang Bible ay talagang nagdidiin siya that in the end, sundan natin ang Diyos. Kunin natin ang Kanyang panukala, yung Kanyang sistema. At doon tayo lumakad. Huwag tayo gumawa na sa sarili natin. Hindi yan tatayo. Magiging ano lang yan, ending yan, muntik lang yan. Pero wala yung pakinabang. At ang trouble ay ang ahaba ng iginugol natin dyan. No, iginugol mo na yung panahon mo dyan so that in the end, wala. So tignan natin to. At alam ko na nandito tayo sa, nagsisimula naman na ako dito sa gustong sabihin ng Diyos sa atin. But I believe that meron na tayong understanding that ito na yun eh. Ito na yung katotohanan eh. At siguro habang napapakinggan natin to, napupunta tayo sa realidad ng buhay na ako to. Ako kinakausap ng Diyos dito, kaya ganito ang buhay ko eh. Hindi to, may kinalaman ako dito. So sige, tignan natin to at ilapat mo yung buhay mo dito. Kasi bandang huli, ito naman ang gusto ng Diyos, tulungan tayo. Na kapag binigyan niya tayo ng muli ng pagkakataon, andun na tayo, sumisiguro na tayo na for this time, God, aayusin ko na. Babantayan ko na. Bibigyan ko na ng ng halaga at hindi na ito po pwede na parang mabaliwala. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, siguro yun na nga, no? Hindi pa naman tapos ang Diyos sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Pwedeng ngayon pa lang, nagsisimula ang Diyos nitong sermon na ito. Although, yun na nga, ang dami ng dinaanan, but meron pang pagkakataon. So that and then, sa Diyos naman ay hindi naman mahalaga sa Kanya. Hindi siya control ng oras, ng panahon. Hindi siya control. So, huwag ka mag-alala. That in the end, hindi pa huli ang lahat. Huwag tayong mag-alala. Sinasama ko sa sarili ko, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayo magsimula ng maayos. Oh, Lord. Kasi kung di natin ito bigyan ng pansin, wala. Mag-uulit-ulit lang tayo. So that in the end, walang dulong maganda. Ulitin ko po, ito yung mga pagkakataon na, sige na, sinasabi ng Diyos sa atin for another round. Isang pagkakataon pa, itama mo na. Ituwid mo na yung lakad mo. Iayos mo na. Kasi dun sa text, sinasabi, iyo talaga yan. Nakalaan yan para sa'yo. Kaya lang hindi mo nakuha yan na mali ang pagsakansang mo. Sa paglakad mo, hindi matuwid. Pagdating sa dulo, hindi mo nakita. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Thank you, God. Salamat sa Panginoon. At siguro, ito yung sermon na nagsasabi na hindi mo pa nararating yung best day mo. Hindi ko alam yung best mo. Hindi mo pa nararating, kaya nga nakakarinig pa tayo ng ganitong usapan na hindi mo pa nararating yung pinakabuod ng Diyos, yung plano niya, hindi mo pa nakita, hindi mo pa nahawakan. Kaya itong sermon na ito pa yung chance natin, pagkakataon natin, that in the end ay kunin natin yun. Sa ngayon, siguro pwede mong, andyan yan, maliit, nagsisimula. At, opo, pwede, na nandyan na yan, tuloy mo na yan ng maayos. Pwede meron ka na sinisimulan, at least ngayon, napapalahanan tayo na, itama mo.
Meron ka ng sinisimulan, no, itama mo. Meron ka ng sinisimulan, papunta dyan, itama mo. Pwedeng maliit pa lang yan. Ang Bible nagsasabi, di ba, dito nagagamit naman natin yan, that our eyes have not seen, di ba, yung text ng Bible dyan, and our ears, my ears, have not heard. Hindi mo pa nakita yan. Hindi mo pa yan, even sometimes nandun sa parang imagination mo, hindi mo nakita yan sa kung gaano kalaki yung inihanda ng Diyos para sa iyo. At yun yung gusto ng Diyos na ma-excite ka dyan. Ma-excite ka dyan dahil hindi mo pa yan narating. Mamaya meron akong gusto sabihin dyan kasi kung wala ka yan, goodbye. Hindi mo ito maintindihan kasi pwede mong sabihin, wala naman akong pangarap eh. So, anong dating sa akin yan? So, ito yun. In the end, ang Diyos, ang laki ng pangarap sa iyo at sa akin na hindi mo pa naisip yan, na hindi mo pa dinig yan, hindi mo pa nakita yan. At hindi ko alam. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, may magandang plano ang Diyos sa atin. Huwag tayo umalis dyan. Huwag tayo umalis dyan. Yan ang katotohanan. At yan yung pilit na inaalis ng demonyo sa buhay natin. Nawala na. Sinungaling siya. Hindi mawawala yan. Ang problema, lagi yan nakaumang dyan. Ang sinasabi lang ng Diyos sa atin, iayos natin ang mga lakad natin. Hindi yan nawala. Iayos natin, ituwid natin yung lakad natin patungo sa Kanya. Magpabunot tayo kung anong dapat bunutin. Magpadagdag tayo kung ano yung dadagdag. Hindi ko alam. Kasi sometimes, binubunot ng Diyos, ayaw natin. Yun yung trouble ngayon dyan. Gumagamit ka ng materialis na hindi gamit. Papunta doon sa blessing mo. Trouble. Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam ano. Huwag ka mag-alala, kasama ako dyan. Huwag mong bitawan yung future mo. So, ganda nito, ano? Huwag mong bitawan ang future mo. Huwag mong bitawan yung nakikita mong future mo. Huwag mong bitawan. That in the end, yun na nga eh. Huwag ka mag-alala. May pangako ang Diyos yan, desire ng Diyos yan, that in the end, nandun talaga siya na, anak, gustong-gusto kong makuha mo to. At makuha ng hindi kalahati, hindi 1/4, makuha mo ng buo. Hindi ko alam kung sino ang kausap ko dito, but dito tayo may excite. Dito tayo magkaroon ng dahilan para lumaban sa buhay. Yung tanong, sabi ko nga kanina sa sermon, yung tanong na, Pastor, kung may future ako, may maganda akong dulo, ang tanong ko lang kasi ay, paano ba talaga ako makarating dyan? Di ba? Parang sometimes yun yung trouble eh. Oo, alam ko yung promise ng Diyos. Pero ang trouble ko, hindi ko alam, paano ko ba marating yung promise ng Diyos? Friends, sabi ko, ang sagot dyan ay, there is a process. May process ang Diyos dyan na dapat nating latayan. Kaya nga, ang Bible ay talagang sobra siyang talino na nag-i-instruct ng kanyang pamamaraan na kung paano mo marating yan, yun ang nagiging parang guide. Kaya nga, wala namang ibang dalagang dahilan para marating natin yung pinakabuod at magandang buhay, lumatay tayo sa salita ng Diyos. Kasi narinig natin dyan sa text that in the end, meron nga panataan Diyos eh. That in the end, sabi niya, I declare at nandun yung oath ko. Nandun sa anger ko, na hindi mo binigyan ng alaga, ang direction ko sa iyo, wala kang rest. Wala kang makitang tulong kapahingahan. Trouble. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Kanina sabi ko, being better is a process. Andun ka that you have to prepare for. Andun ka dapat inianda mo. Hindi tayo tsamba eh. Mga Kristiyano, hindi tayo tsamba, hindi tayo yung bahala na si Batman. Meron tayo, guided tayo ng salita ng Diyos at doon tayo lumalakad. Siguro hindi naman, sumasablay naman, but ibinabalik tayo ng Diyos na walang ibang way, kundi latayan ng salita ng Diyos upang magkaroon ng resultang maganda sa dulo. Kasi kung hindi, goodbye. Wala. Asa ka pa, wala. Sabi ng Bible, actually, ang Diyos ang nagsalita. Sabi niya, hindi mo makita. So, trouble Tikas lang ng ulo natin eh. Na,
yung false hope. Hindi, meron. Wala. Huwag mo nang pilitin. Wala. Wala doon. Hindi mo makita. Kung hindi mo latayan ang salita ng Diyos. Kung hindi ka mabuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Magiging, nandun ka sa title. Muntikan lang. Pero walang gamit. Sige, palapakan mo si Lord. Sige, kinakausap tayo ng Diyos dito lahat. Upang huwag masayang ang mga buhay natin. Huwag masayang ang mga buhay natin. Huwag masayang ang mga buhay natin sa mundong ito. Huwag masayang. At huwag masayang yung opportunity. Huwag masayang yung plano ng Diyos. Huwag masayang yung resulta. Mamaya, meron akong dumating ka sa punto na panghinayangan mo dapat ito. That in the end, siguro, ito yung tanong nitong sermon na, are you willing to be prepared? Kasi inenda tayo ng Diyos eh. Although siguro palpak na tayo nung mga una. But this time, inihanda tayo ng uli ng Diyos for better. That ang tanong ay, ready ka na ba dito? Kasi kung maayaw ka na naman dito ngayon, ay goodbye ka. Ulit lang yan. Wala. Nga. Sige, palapakan natin si Lord God. Lord, tulungan mo kami. Kasi hindi nga to yung parang magic. Hindi magic. Hindi po. Merong process ang Diyos. So that and then yung ending, good. Hindi siya yung parang, bala na, baka dumating. Hindi po. Merong pattern na sinusunod. So that and then, alam mo yun. Yung hope mo, hindi siya parang hope na parang tsamba. Sure ka. Kasi nakipag-isa ka sa salita ng Diyos. Na nandun ang sikreto. Na kapag nandun ka, nakapaloob ka sa salita ng Diyos, alam mo yun, na hindi nasasayang ito. Meron tong resultang maganda pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. God, thank you, Lord. Friends, we need to have our goals. Or goal. Hindi ko alam ano. But dapat meron ka nito. Yung tanungin ka sa buhay, ano plano mo? Ha? Wala ka sagot. Patay. Wala kang pupuntahan. Wala kang dahilan para magpatuloy. Kasi wala kang goal. Wala kang pinapangarap. Wala kang gustong maging. So, itong usapan nito, kapag wala kang goal, sabihin mo, hindi ako kasama sa usapang yan. Wala akong goal. Trouble. So, friends, kailangan talaga ng goal. Ano goal mo? Meron ka bang pangarap na maging at gustong marating at mapuntahan? Mahalaga to. Kasi ito magiging dahilan para magpatuloy ka at that in the end, dumating ka sa punto, manghihinayang ka. Na masasayang ang goal na yan na hindi mo mapuntahan. So dun yung reason na ilalaban mo siya. Na dumating ka sa punto na nandun ka. Na manghihinayang ka kapag hindi mo siya nakuha. Pero kapag wala kang goal, ano panghihinayangan mo? Goodbye. Sabi mo, okay lang ako. I don't care. Wala akong panghihinayangan. Wala akong goal eh. Pero hindi po. Ang boy Kristiyano, kung wala kang goal, ang Diyos meron. Sasabihin niya sa'yo, wala kang plano. Ako meron. Gusto kong malaman sa'yo na, gusto kong malaman mo na may maganda akong plano sa'yo. At ito plano ko sa'yo. Maridinig mo talaga. At magugulat ka pa, ang lalaki ng plano ng Diyos. Pero ang tanong ay, willing ka ba? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Na dapat dumating ka sa panahon na malulungkot ka. Dahil dapat andun ka na, pero nandito ka pa rin. Di ba parang ganun? Dapat nandun na ako eh. Pero wala eh, andito pa rin ako. Meron kang ganun. Na, in the end, makikita mo, iba nandun na. Ikaw naiwan. Malulungkot ka kasi meron kang goal na makarating din doon. Sabi mo, Lord, naiwan ako. Ito tinutuwid ng Diyos. Paano? Andun ka lang lagi sa muntikan lang. Sila, naayos nila eh. Nakalpas sila sa level and another level. In another level, in another level. Kasi hindi sila nagmumuntikan. Nagdi-deliver yung kanilang lakad. Nagpro-produce ng fruit. Sige, palapakan mo si Lord. Talaga, no? Ganda, no? Friends, ito yung dahilan. Lahat tayo na sinasabi ng Diyos sa atin, magbago na tayo. Sige, pakisabi sa katabi mo, bago ka na. Ikat yun. Awayin ka niyan. Magbago na tayo. Pwede ba? In Christ City Church.
Magbago na tayo. Kasi mag-iikot-ikot lang tayo dito. Mag-iikot-ikot lang tayo dito. Kung lahat tayo dito, hindi magbabago, wala tayong pupuntahan. Walang fruit. Walang bunga. Walang resulta. Mapapagod tayo. Mag-ending tayo sa mag-give up na lang tayo. Sabi mo, wala. Ayoko na. Kailangan natin magbago. Magbago na tayo. Wala nang panahon. Wala nang oras. Na, para ibukas mo pa yan. Ang dami nang nasayang ng oras sa mga buhay natin. Sa maling lakad. Ituwid na natin mga lakad natin. Apo. Gustong-gusto tayo i-bless ni Lord eh. Kita man na natin yun. Nagbigay siya ng diin. Kunin mo ng buto. Pero pinaliwala mo ako eh. Nagkagalit ako. Sabi niya. Nagkagalit ako. Di mo ako sinusunod. Nagkagalit ako. Doon sa galit ko, hindi mo makita yung rest mo. Sorry, Lord. Pwede ba tayo mag-sorry sa Lord? Sayang kasi yung opportunity. Ganda ng plano ng Diyos. Pag hindi tayo nagbago, walang dulong maganda. Sorry, Lord. Itong pinag-usapan natin ay panginayangan mo eh. Pag-inayangan mo kung meron kang goal, na yung mga goals mo ay maisama mo lang sa libingan. Hindi nag-produce. Maraming mga tao na puno ng pangarap pero hindi niya nakita. Naisama niya sa libingan yung kanyang pangarap. Ito yun. Pero hindi ng plano ng Diyos. Ano yung drawing? Ano yung patakaw lang? Hindi ganun ang Diyos. Sa binasa natin, sabi, hindi. Meron akong promise sa'yo ng rest. Kunin mo ng buo. Hindi pa utay-utay. Hindi one-fourth. Sabi niya, buo mong kunin. Make it sure. Makukuha mo ng buo yan. Ano yun? Yung peace. Yung joy. Yung rest. Yun ang wala eh. Ang dami pa. Kung ano pa. Natindihan. Sayang. Siguro ang pinag-uusapan nandito ay patungkol sa paghahanda. Kalimutan na natin kahapon o isang araw. Nandito tayo ay gustong sabihin sa atin ng Diyos na, sige, ihanda muli unin natin yung mga sarili natin sa isang pagkakataon uli. That this time, make it sure, makaka-deliver na yan. Siguritin na natin na anuman yung mga sinasalansang natin ay pupuntahin doon sa dulo, magre-resulta ng bunga. Kasi nakita natin na may mga sinasalangsang tayo pero mali yung isinasalangsang natin. Pwedeng nasasamahan ng kung ano-ano. So that in the end, sa dulo, asa ka pa, wala. Nung nilikha ng Diyos ang tao, alam natin yung kwento, Genesis. Hinanda niya muna lahat ng needs ng tao. Hinanda niya yung hangin, hinanda niya yung tubig, hinanda niya ang mga pagkain, hinanda niya ang liwanag. Hindi ba? Nung hinanda niya ng lahat, sabi niya, kumpleto na pangangailangan ng tao. Then, He said, let us make man. Kita niyo yan? Yun yung pattern. Na bago ka pa niya sinabing, ikaw itong maging ikaw, nakahanda na yan. At sinasabi lang ng Diyos sa atin, lakaran mo, papunta doon. Nakaredy na doon sa dulo. Lakaran mo ng tama. Oh.
Andun yung wisdom. Andun ang pattern. Nandun ang principle. Sabi ko nga kanina, kung ang magulang, yung nanay, nagbubuntis sa kanyang anak, naku po, wag lang makadaan yan sa mall o sa grocery. Dadampot yan ng kung ano-ano para doon sa bata. Makikita mo ang kwarto niyan, puno. Hindi pa lumalabas yung bata. May crib na yan, may duyan, may gatas, may kung ano-ano, diaper, kung ano-ano, mga manika, hindi ko alam. Yun yung tatay din natin sa langit. Kung kita mo yung natural ng tao, hindi pa lumalabas yung anak niya, pinaghahanda niya na. At yun yung Diyos natin. Nagdiin, sabi niya, andun yung promise ko. At sinasabi niya, make it sure na makukuha mo yun ng buo. Wala sa kanya problema. Nasa atin. Nandiyan ka pa ba? Sige, palapakan mo si Lord. Siguro ito yung sermon na kailangan na nating puntahan to. Kailangan na nating seryosoin to. Kailangan na nating kunin to. Huwag na tayong pumayag na parang muntikan lagi. Walang gamit. Make sure that this time, magdi-deliver na yan. Kasi aayusin mo na yung pagsasalangsang mo sa buhay mo. Na mga paglalakad mo ay dinidiretso mo na. Ginagawa mo yung best mo. Kasi meron kang goal. Gusto mong makuha. Yung promise ng Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. Sabi ko nga kanina, ang isa sa pinaka goal ng Diyos na ibinigay niya rin sa iyo, heaven. Diba, di ka pa nanginayang sa langit? O kung wala kang goal dito sa mundong ito, may goal ang Diyos sa iyo. Gusto ka niyang makasama sa langit. Na ang buhay Kristiyano ay, hindi ko alam, anong faith meron ka? Ang Bible ay hindi clear. Tinanggap mo si Christ, ligtas ka na ba? May ganun teaching. But, hindi ako sure dyan. Ang sure ako, yung tinanggap ko si Christ, that in the end ay pinatunayan ko na mayroon akong Christ through my life. Lumalakad ako ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang ebidensya ng mayroon Diyos. So that in the end, yung lakad mo, diretso, dahil alam mo, ang tungo mo, langit. Ang ganda, no? Hindi naman. Hindi naman tayo, yung salvation ay works, but ang salvation natin through Christ. Pero, hindi naman parang tapos na lahat. May process ang Diyos na habang buhay ka, you have to prove it na genuine yung pagiging born again mo. Dahil maraming nagko-confess dyan. Madali sabihin, I am born again. But in the end, I walk your talk. Walk your talk. Sama ako dyan. Friends, you have to be fearful because of something you will miss. Ang pinakabu dyan, heaven. Di ko alam ano. But dito pa lang sa mundong ito, maraming plano ng Diyos na mamiss mo. Ang daming plano ng Diyos sa iyong gaganda. Mamiss mo. So ito yung pwede mong katakutan na, Lord, ito yung isang bagay na yung takot ko, yung mamiss ko, yung mga bagay na hindi ko makuha. Yung mga plano mo, yung mga promise mo, yung goal na at yung plan mo ay hindi mangyari sa buhay ko. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda na. That in the end ay andun ka, nagpapatuloy. Mahirap, hindi madali. Dadaan ka talaga ng grabe. Fight dito, fight doon. Trials, testing, sometimes palo. Paluin ka talaga pagka mali-mali pa yung lakad mo. Kasi yun ang sabi ng Bible na ang magulang ay nagdidisiplina. So madami kang dadaanan. But hindi yun ang magiging hadlang sa'yo dahil meron kang goal. Kailangan kong marakarating ng maayos sa dulo. Ganda, no? Ganda, no? Pero yung Kristiyano, walang goal,
Wala siyang pakialam kung anong dulo niya, goodbye. Hindi sa kanya applicable tong usapang ganito. But kung ikaw seryoso sa goals ng Diyos at plano, including your salvation, that in the end, bibigyan mo ng pagpapahalaga ang lakad habang nandito ka sa mundong ito. Sige, palapakan mo si Lord. At nandun ka na hindi ka naman natatakot, but nag-aalala ka na baka mamiss mo. Mamiss mo. Ang hirap kapag salvation na pinag-usapan. That in the end, sayang, muntik lang. Ano ka? Huwag mo nang, walang gamit yan. Dahil kung muntik lang yan, impyerno ang bagsak niyan. So, hindi pwede. Dapat sure. Yung salvation. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hallelujah. Dito sa sinasabi ng Book of Hebrews, yun na nga eh. Sometimes basic. Nandiyan ka, nagsisimba every Sunday. 10 taong ka ng Sunday service mo. O ikaw, workers, ilang taong ka ng workers o worker. Serve ka kay Lord. Madaming ganyan. It's a church. Workers. Pero walang planong ang Diyos ang gabay sa kanyang buhay. Pagdating sa labas, goodbye Diyos. Goodbye. Goodbye din. Yun yung trouble eh. Na hindi siya assurance na ang pagpunta sa simbahan at pagiging workers, nandun yun sa buhay. Sa buhay. Ang tanong ay, binibigyan mo ba ng halaga ang salita ng Diyos sa buhay mo? Pinakikinggan mo ba siya? At pagkatapos ay nandun yung desire that in the end, sinasabi sa'yo ng Diyos, anak, alisin mo to, alisin mo yan. Baguhin mo to, baguhin mo yan. Ando ba yung desire that and then sabi mo, yes Lord, I'm very willing God na mag-obey sa'yo. Gundo. Pero kung wala lang, goodbye. Hindi ako sure dyan. Hindi ako sure dyan. Hindi ako sigurado dyan. Ang alam ko, kapag hindi ka nagbigay ng halaga sa kanyang salita, sabi niya, ano sabi niya? I declare with oath, in my anger, you will never see rest. Trouble. Tapakan mo na lang si Lord. Hallelujah. Friends, sa buhay natin ay nabubuhay tayo sa salita ng Diyos ng may pananampalataya. Ang Bible nagsasabi that without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible. May mga bagay tayong natatakot tayo. Kapag yung gusto ng Diyos ay sundin natin, natatakot tayo. Lord, paano naman to? Paano naman yan? Ano naman ang maging ganito, maging ganyan? Goodbye. Wala ka bang sabi ng Lord, trust me. Ako bala sa'yo. Dahil ang Bible nagsasabi, kung wala ka nito, it is impossible. Without faith, it is impossible to please God. Tinawag niyang si Abraham na sa isang bagay. Si Abraham ay naniwala sa Diyos. Yung kanyang pagsunod ay walang liwanag. Yung, paano Diyos? Paano to? Hindi ganun. Nung tinawag niya si Abram, that time, even Abram ay hindi nga niya narinig ang Diyos for the first time lang. Sabi ng Diyos sa kanya, iwanan mo na yung community mo, yung mga relatives mo, pumunta ka sa dakong doon. Walang maliwanag. What? Dakong doon. Sabi niya, Lord, paano ko malaman yung pinapupuntahan mo sa akin? Wala kang detail. Sabi niya, malalaman mo lang kapag nandoon ka na. Hirap, ano? Uy, Kristiyano, ganyan. Yung nakakatakot. Dahil kapag meron siyang instruction at gustong ipagawa, nakakatakot. Walang liwanag. But at in the end, ito yung pattern si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, malalaman mo kapag nandun ka na. At totoo naman.
Nung dumating siya sa tamang lugar, sabi ng Diyos sa kanya, yung bundok na yan. But, ano sabi ng Diyos sa kanya? Abraham believed. And God counted on him as righteousness. O yun eh. Ito rin ang gustong sabihin ng Diyos sa atin sa hapong ito. If we just believe Him, niwala lang tayo, mahirap, nakakatakot, may mga tatanggalin siya, at may mga ilalagay siya na hindi tayo komportable, na hindi tayo komportable. Pero dahil sa nagtitiwala tayo sa Kanya, pumapayag tayo. Yun. That in the end, makikita mo, matatatak ang Kanya, katulad ni Abraham, that He will give us an extra recognition. Promise. Hindi ka pwedeng baliwalayin ng Diyos. Lalagyan Kanya ng pangalan mo. Hindi ko alam. Si Abraham, dinagdagan niya yung pangalan ni Abraham. So that in the end, kinilala siya that is righteous man. So pwede. So that in the end, pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos, katulad ni Abraham, I will call you righteous if you believe. Ganda, no? Sige, palagpakan mo si Lord. Ang Diyos ay hindi lang siya nagre-reward ng salita. So that in the end, ang Diyos ay nagdi-deliver. Si Abraham, walang alam kung anong magiging future niya. Pero sa panahon ni Abraham, nag-declare ang Bible na isa siya sa pinakamayaman na tao sa panahon na yun. Grabe ano? Sige, palakpakan mo si Lord. Sobra ano? So, di ko alam. Gusto ko magtapos ng maaga, but ito yung puso ng Diyos. The first thing He told to us is to make profit. Profit. Saan galing yan, Pastor? Yun ang una niyang command sa tao. When He created Adam, He said, be fruitful. Be fruitful. Di ba? Be fruitful. Mag-multiply ka. Make some. Yun yung desire ng Diyos. At ang Diyos, yun talaga gusto niya. Ang problema tayo, hindi tayo tumatama. Hindi tayo lumalapat. So, ito yung ibig kong sabihin. Ilapat na natin. Itama na natin. Yung mga lakad natin, ituwid na natin. Alisin na ang dapat alisin. Tanggalin na yung mga dahilan na para huwag mong makita. So that in the end, ay hindi ka magbubunga. Sayang kasi. Wala nang oras. Promise. Ayusin na natin. Pagsabi sa katabi mo, ayusin na natin. Bitigigil. Ayaw na sabihin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin na natin. Totoo naman, dapat may gigil eh. Sayang eh. Ano pa gagawin mo? Kung wala naman din resulta, ano pa? Go home. Plan kamote. Wala naman resulta eh. Be fruitful. Ganda, no? Hindi tayo nagsasalitaan dito na parang, yun ang puso ng Diyos. Yun ang puso ng Diyos. Magbubunga tayo. Thank you, Lord. Uwi na tayo. Sige na. Nangako ko, magsisermon ako ngayon ng bitin. Kasi, overtime lagi. Sabi ko, impacho. Pag-uwi sa bahay, walang naintindihan. Na impacho. Kaya sabi ko, magbabago ako ng sermon. Kalahati lang. Hindi, bahala ka dyan.
that in the end, magutom ka. Magutom ka. At pag nagutom ka, hindi ka pwede hindi mag-Sunday, hindi ka pwede mag-midweek. Kasi gutom ka. Minsan kasi sobrang busog. Busog na busog. Minsan isang buwan nang bumabalik. Hindi na. Pwede yun. Sige, bago tayo magtapos, in our prayer, Lord, make me or help me and make me profitable. Yun lang naman yun eh. For this time. Not in the end, ano man yung investment ko, ang sayang, ang daming investment, time, effort, money, pero hindi tama eh. Walang return ng investment. But this time, Lord, help me and make me profitable. Pwede ba yun? Profitable. Hindi lang naman to pera, hindi lang naman to, but that is spiritual. Mag-multiply ka. Next Sunday, magdala ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 10, o hanggang ilan. Na hindi lang ikaw. Because of you, dumadami ang mga born again. Hindi pa trouble eh. Walang ano yung fruit. Dapat sabi ng Bible, be multiply. So, nasaan yung desire ng Diyos? So, siguro, sa lahat naman ng bagay, but tingin ko, ito yung isa sa urgent. Mag-desire ka naman, at mag-multiply ka, wag naman, babalik ka sa Lord na nag-iisa. At least, pagbalik mo sa Lord, dami nyo, nag-multiply ka. And that is good. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, sige na. This is for His kingdom. Yung, huwag ka na pumayag na hindi ka nagbubunga. Hindi ka nagmumultiply. Bakit? Walang fruit. Wala tayong mag-expect. Hindi tayo walang magdi-desire sa'yo, sa akin. Hindi ka magiging attractive. Trouble. Wala kang bunga. In fact, katitusuran ka ng madami. Magiging dahilan para sabihin nila, hindi totoo may Diyos yan. Mali ang Diyos niyan, namubuhay niya. No? Sometimes yan yung desire. Sa bahay, gusto mo born again, yung pamilya mo, lakad ng matuwid. Para magbunga yan sa family mo. Paano ka magbubunga sa family mo? Kitang-kita ka nila. Trouble ano? Lord, hindi ko alam saan napupunta itong usapan. Friends, hindi lang to simula. That we must stand firm into the end. Hanggang sa kauli-uli ang hininga, nandun yung desire that God, itidiretso ko lakad ko. Nandun yung desire, God, hanggang sa dulo. Hanggang doon. Bago tayo. Magbago na tayo. Bago na tayo. Walang tulog. Sayang ang buhay. Promise. Magbago na tayo. Mawawala na ng lahat. Promise. Walang joy, walang peace, walang rest. Hindi ako may sabi. Wala. Katapat niyan, magbago na tayo. Diretso na natin ang dapat idiretso. Stop that. Stop that. Or, go home, plant kamote.
Sasayang ka ng oras. Sinasabi sa atin ng Diyos, hindi ito time ng judgment. Ito yung sermon that in the end, ang sinasabi sa atin ng Diyos, I will give you another day para ayusin to. I will give you another chance para itama ang itama. Tapos, so, ang dapat nandun yun, desire and prayer that dapat tayo lumabas dito ngayon. Walang maiwanan. Itama na natin. Para merong fruit. Kundi, wala. Walang bunga. And that is the protocol. And that is the protocol. At yan yung process ng Diyos dun sa greatness. Sige, palapakan natin si Lord. Ito last, namit ko to din kanina. David. Actually, si David, yung unang encounter ni David, yung lumabas talaga siya dun sa lugar ng kanyang pag-shepherd. Ang Bible nagsasabi na ang layo ng nilakbay ni David para lang mag-deliver ng pagkain dun sa kanyang mga kapatid sa gera. Dahil that time, yung kanyang mga kapatid sumama sa labanan with this yung kanilang enemy, itong mga Philistine. Si David, inutusan lang ng tatay, sabi ng tatay, David, hatiran mo ng pagkain yung mga kapatid mong nakikipagdigma. Pero nung dumating si David doon sa lugar ng digmaan, naririnig niya itong si Goliath, itong mga Philistine, minamak ang Diyos. Alam mo ba yun? That in the end, si David hindi pumayag. Na ako pwede ko siyang tignan at pwede kong sa layo ng nilakbay niya, hindi siya pumayag na ito lang ba yung magiging resulta ko? Ang laki ng tinrabaho kong nilakad, magatid lang ng pagkain dito sa mga kapatid ko. There is more than this. Nabigyan siya ng opportunity nung madinig niya na etong si Goliath ay minamak ang Diyos ng Israel. Sabi niya, who is this uncircumcised Philistine? Sino itong nagmamak sa Diyos ng Israel? Si David. Na ang intention lang ay magatid ng pagkain sa ang layo ng pinanggalingan, pero nakita ni David na there is more than this. Yung purpose, grabe ng trinabel ko, malayo ng nilakad ko. Hindi ako papayag na ito lang yung result. Kaya nabigyan siya ng opportunity, walang kumikibo sa inyo, sabi niya. Minamak ang Diyos natin, ng bayan ng Israel. Who is this uncircumcised Philistine? Sabi niya. Di ba? Friends, dito si David nagsimula. So that in the end, sabi niya, sige. Yung pagiging giant, andun ka sa inahamak mo ang Diyos ng Israel. Although, tama naman, you are giant, but I come in the name of God of Israel. Bang! Yung enemy, at that in the end, yun, alam natin yung kwento. Napatay niya si Goliath. At hindi lang naman nagtapos doon, nandun yung reward. Sometimes may fight talaga. Gusto mong marating yung greatness. Meron talagang laban, ilalaban mo, huling pamato mo. Lahat ng pwede that in the end, talagang ilalaban mo ng may katuwiran para marating mo yung greatness. O saan nag-start? Sa ganang fight that in the end si David ay naging tanyag. Isa sa pinakatanyag na hari ng Israel. Sige, palapakan mo si Lord. Galang. Ito yung sinasabi ko that in the end,
Manghinayang ka sa pangako ng Diyos, sa kanyang plano. Manghinayang ka that in the end, dumating ka sa punto na hindi ako papayag. Hindi ko marating yung pinakaplano ng Diyos sa buhay ko. Ilalaban ko to. Ayon sa salita ng Diyos, lalatayan ko to. Ano man ang mangyari, mag-stick ako sa prinsipyo ng Diyos. Lalakad ako ng ayon sa kanyang katuwiran. Sige, palapakan mo si Lord. Tapos na ako. Nandiyan ka na ba, Pastor Micah? Sige, pwede tayong tumayo. Oh, sabi ko, tapos na ako. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sige, konting prayer lang. So that in the end ay, huwag na tayo pumayag. Malayo nang nilakad mo. Mahaba-haba na rin yung nilakbay mo. Huwag kang pumayag that in the end ay ang liit lang ng return ng investment na yan o wala nga. Make it sure today that in the end, hayaan mo yung reward, yung fruit. There's more than that. Sabi nga ng Bible na hindi mo pa nakikita, na hindi mo nadinig, na hindi mo naisip ang pwedeng nakalaan dyan sa dulo. Ang tangi mo lang pwedeng gawin ay, sige, huwag kang matakot. Madaming Goliath, maraming giants. But that in the end ay lumaban ka kasama ang Panginoon mo. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Sige, Father, in the name of Jesus, Lord, ito yung mga anak mo, dito kami. Lord, na hindi masayang yung aming usapan sa gabi, umagang ito, hapong ito. Tulungan mo kami na, sige Lord, we are willing, Diyos, na baguhin mo ako, Panginoon. Sige, pwede mo ba yan sabihin sa Diyos, Lord, change me. Change my heart, change my mind. Lord, baguhin mo yung mindsetting ko na mapupunta ako, Panginoon, dun sa direction mo that in the end, God, let your will be done. Lord, speak, Lord. Lead me, God. Tulungan mo ako, Lord, na lumakad sa buhay na ito ng maayos. Lord, ng maayos, diretso, Panginoon. At salamat. And God, use me. Gamitin mo ako upang mamunga. Maging fruitful ako. Mag-multiply. Lord, magiging blessing ako sa madami. That in the end, thank you, Father. Use me for your kingdom. Maraming po salamat, Ama. Father, we give you praise, O God, and we give you glory. Hallelujah. Sige, can we worship the Lord? Hallelujah. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me, oh Lord, my God, we sing. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me. Lead me to the cross. Hallelujah. Yes, Panginoon, O Diyos, salamat sa mga salita mo sa hapong ito, Panginoon. Yes, God, panghawakan namin, Panginoon, mga bagay na narinig namin sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, Lord, mainam para sa amin, Panginoon. Hindi lang sa present namin, but Lord, as your word says, Panginoon, nakalapat ito, Panginoon, dun sa future na inahanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, panghawakan namin, dalhin namin to, Panginoon, ilagay namin to sa aming puso't isipan, Panginoon. Latayin na namin ng tama, Panginoon, ang aming lakarin kasama pa po, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Sige, palakpakan natin muli si Lord bago tayo magtapos. Hallelujah. Lord, sa iyo ang papurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and